Ako, kaya nadidismaya kasi yung Congress hawak na talaga ni BBM yan. Klaro. Mas madaling hawakan kasi release ng funding, ganyan. Walang delay, di ba? Mga ganyan. Pero girl, ako talaga, marami pang pwedeng mangyari. Ito, pinaka-nakakaloka talaga ako kay Toby Chanko. Ang daming sinabi, no? Tapos yes. Pero ako tawag dito, hindi ako na confused kay Toby Chanko. Kasi very clear that she is momshi and popshi guy eh. Very clear. Nakita ko sa kanya na loyal siya kay Popshi at Momshi. Loyal siya kay Momshi at saka Popshi. Kaya ang inaaway niya si Tambi lang. Si Tambi. Tapos, siguro nang debate lang ng DDS. Along the way. Dinadami niya si Inday. Na Emerald, ganyan. Pero ngayon, klaro na siya na okay, nag-iba na nila si Martin. Ngayon, ang second order of is gibain si Sara. Kasi hindi mo rin maalis na baka gusto rin nilang tanggalin si Martin for 2028 considerations. After all, kinasuhan na si Martin ng nila Momshi at Popshi through ombudsman, 'di ba? Hindi ka pwedeng maging mas malakas pa kay Momshi at saka kay Popshi. Oo, kasi kung gusto ni Martin na siya ang umentrada after 2028, matatanggap ba yun ni Momshi? Ayaw ba ni Momshi na, kami namang mga Araneta? Gano'n. Oo. May nagpo-float na Mar Rojas for president. Again? Ayun. Mar Rojas for president. And kung kunwari, nandun ka sa old formula na, yung kunwari wala yung charter change in the conversation. Kung wala yung charter change in the conversation, wala yung mga plano-plano nila na mga out of the box na, yung kung ano lang yung sitwasyon ngayon, let's say ganun lang din yung sitwasyon sa 2028, which is mamimili sila ng ipanglalaban kay Inday. So rather than going to Mama Lenny, more na. 'Di ba? Kung kunwari ako si Momshi at saka si Popshi, rather na si Mama Lenny ako makipag-alliance, Mar Rojas na. But I also think na malabo na yung mahirap. Some political observers as well. Si Lito Banayo, sabi niya, malabo na yung impeachment, hindi na yan, yung impeachment na yan is really for the show na lang. It's gonna be very, very difficult to pull off. Kasi masyadong mataas yung cost. So, hindi na nila ito. Hindi siya, hindi ma-i-impeach si Inday. And they're going as early as now, maybe while we are distracted with the impeachment process, ganyan, ang lulutuin na nila is yung charter change. Together with the impeachment? Together with the impeachment. Yun ang binabala. Mahirap. Mahirap talaga, but this administration, Diyos ko po. They are desperate. Girl, the best nga nag-file ng impeachment. Saka nakakita nun, di ba? You think they're not going to try that? They will try all the possible way to, make the 2028 situation bearable for them. Ano gagawin nila sa charter change? I do not know. Term extension, kasi yun rin yung naririnig na ang pinapangako dito sa mga senador daw na
yung sa minority is term extension. Yun yung kwento ha. I do not know how they can convince people na possible yun. But that's what Well, kahit naman mag-term extension ka kung i-convict nyo si Inday, paano ko ma-extend? Kailangan ka pa iboto. O wala nang botohan, ganun, extend na tayo. Mukhang walang botohan kasi kung mag-charter change, magtatayo sila ng transition kineso, ganyan. Yung mga ganun. So, sila magiging holdover. Transition to what? To the new constitution. Ganon. Yun nga yung plano nila. Yun naman yung plano nila ever since, di ba? Parang malabo naman yung bakla. Hindi ko rin ma-fathom, pero yun lang yung chikang umiikot. I do not have the details on how they're going to pull it off. Pero yun yung mga kwento. Yun yung mga... Or baka ang gawin nila is shift to parliamentary system. Tapos the current officials get automatically member of the parliament system before the next election. Tapos magiging sila, yung alam mo yung parang supervisor for a certain period of time. Of the supervisor sila ng transition, kineso, ganyan. Kasi yung transition period na yun, hindi natin alam kung gaano katagal yung transition. Transition period for 15 years. Di ba? Hindi natin alam yan. Ganon. Tapos habang ganon is ceremonial president si BBM. So siya pa rin mag-handle lang ng foreign policy. Diba? Until a new president is elected. Yes. When is the next election? We do not know because we're still undergoing the transition. Diba? Girl, alam mo yun, napaka-convoluted ng mga plano nila sa buhay, no? Parang... Totoo. Ay, mag-hi ka naman sa mga tao dito sa TikTok. Bakit? Mag-hi ka lang. Napapanood ka dito, 302 yung nanonood dito sa TikTok. Oh, hello mga taga-TikTok. Kamusta kayo? Oo. Ayan. Pumunta kayo sa YouTube at saka sa Facebook kasi nandun yung pamamaraan para makapag-send kayo sa kaluluwa ni Sas para dalawin tayo sa mundo ng mga tao. Ayan. Ayun. Pumunta kayo sa Facebook at saka sa YouTube para makita ninyo. At saka yung mga nanonood dito sa Facebook at saka sa YouTube, huwag kalimutan na magpadala ng abuloy para dalawin tayo ni Sas mula sa kabilang buhay. Ayan. Kabilang buhay. So ayun ang eksena ng buhay. Ako, kaya nabibismaya ang kasi yung Congress hawak na talaga ni BBM yan. Klaro. Mas madaling hawakan kasi release ng funding, ganyan. Walang delay, di ba? Mga ganyan. Pero girl, ako talaga, marami pang pwedeng mangyari. Ito, pinaka-nakakaloka talaga ako kay Toby Chanko. Ang daming sinabi, no? Tapos yes. Pero ako ang tawag dito, hindi ako na confused kay Toby Chanko. Kasi very clear that she is momshi and popshi guy eh. Very clear. Nakita ko sa kanya na loyal siya kay Popshi at Momshi. Loyal talaga siya kay Momshi at saka Popshi. Kaya ang inaaway niya si Tambi lang. Si Tambi. Tapos, siguro nang debate lang ng DDS. Along the way. Dinadami niya si Inday. Na Emerald, ganyan. Pero ngayon, klaro na siya na, okay, nag-ibala nila si Martin. Ngayon, ang second order of is gibain si Sara. Kasi hindi mo rin maalis na baka gusto rin nilang tanggalin si Martin for 2028 considerations. Oo. Kasi ang tawag dito, grabe yung flexing ni sa totoo lang. Nakita mo yung, di ba yung nagkaroon ng arestuhan sa PGMN on the same day,
day after, di ba, inaresto gabi yung PGMN. Di ba, ang complainant doon is the tao of yung authorized person ni Martin. So essentially si Martin ang complainant doon. Doon sa ano na yon. Kinabukasan, nakita mo si lakad mayaman si Martin sa HOR, di ba? Lakad mayaman siya. Kasi yung tayo niya talaga, yung ano niya talagang parang, see, I'm still the king. Yung parang ganun yung ano niya eh. Ganun yung, and I think yung mga ganong entrada ni Martin, it doesn't sit well to Mamshi and Papshi. Masyado ka ng malakas sa mundo ng mga tao. Kailangan mo nang iligpit, sabi ganun siguro ni Mamshi sa kanya. So yeah, I think that makes sense. Yung, di ba, iligpit rin si Martin in the process leading to 2028. After all, kinasuhan na si Martin ng ng nila Mamshi at Papshi through ombudsman, di ba? Oh well, ganun talaga ang buhay. Oo. Hindi ka pwedeng maging mas malakas pa kay Mamshi at saka kay Papshi. Oo, kasi kung gusto ni Martin na siya ang umentrada after 2028, matatanggap ba yun ni Mamshi? Ayaw ba ni Mamshi na, kami namang mga Araneta? Gano'n. Oo. Hindi. Kasi tawag dito. Syempre parang gusto sumingit ni cousin. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Nakapila ako dito. Parang gano'n. Diba? And may nagpo-float na may nagpo-float na na Mar Rojas for president. Again? Ayun. Mar Rojas for president. And kung kunwari, nandun ka sa old formula na, yung kunwari wala yung charter change in the conversation. Kung wala yung charter change in the conversation, wala yung mga plano-plano nila na mga out of the box na, yung kung ano lang yung sitwasyon ngayon, let's say ganun lang din yung sitwasyon sa 2028, which is mamimili sila ng ipanglalaban kay Inday. So rather than going to Mama Lenny, more na. 'Di ba? Kung kunwari ako si Mamshi at saka si Papshi, rather na si Mama Lenny ako makipag-alliance, Mar Rojas na. At least yan, walang risk of retaliation kasi kamag-anak ni Mamshi 'di ba? Kung si Lenny ang pipiliin ko, mabubulungan yan si Mama Lenny. 'Di ba? Huwag ka makinig dyan, huwag ka tumanaw ng utang na loob, kalaban natin yan, ganyan. 'Di ba? Pakulong mo yan. Hindi kasi si Mama Lenny, pag once maging president na yan, hindi mo na alam kung anong gagawin kung ikaw pa rin ba ang pakikinggan. Yes, correct. Correct. Kung si Mar, 'di ba? Alam mo na. Alam mo na. Oo. Alam mo na. Ayun. At least meron kang kamag-anak leverage. 'Di ba? Ayun. Hello, Miss Joey. Ayan. Sas, pagsalitian lang natin tong mga guest ko sa TikTok ha. Kasi meron akong mga dito eh. May mga nakapila dito. Ayan. Hello. Okay, go. Oo. Hello, Jay. Jay, nandito si Sas ha. Pinapakinggan ka rin ni Sas. Ayan. Hello po. Salamat po sa opportunity na nakapagsalita. Naghihintay talaga ako kasi Oo nga, kumapit ka talaga, Jay. Ayan. Opo, naghihintay talaga ako. Hanggang wish ko rin dati si Sas eh. Kasi tagal na akong followers ni Sas dati pa yan. Nung ang tawag ito, nauna pa sa kay PRRD. Nauna pa yung nangyari kay PRRD. Actually, magandang gabi sa inyo po. Salamat sa tawag dito, opportunity na nakasali ako dito. Kay Ma'am Sas, maraming salamat sa iyo, Ma'am, sa walang sawang pagsuporta sa kung anong katotohanan, tsaka yung tama, sa tama lang tayo kahit ano pang partido 'yan. So, nasa tama lang tayo. Believe talaga ako sa mga ganitong mga discussions. Actually, andito ako sa Saudi ngayon. 7 years na ako dito eh. 7 years and 1, 2, 3, 5 months. Okay po.
Tapos ano ako, observer ako, observer ako. Galing din ako ng Davao. Davao din ako. Bisaya din ako eh. Oo. So ano po Tapos ang ako, ang gusto nyong i-share sa taong bayan? share ko lang yung ma-share ko yung nararamdaman ko na parang saan ko yung sa political part na disappointment ko ba, na saan ko ibubulong, saan ko sasabi kasi dati sa Facebook ko marami akong nakaalitan. Sabi ko, ba't tayo ganito? But sa na tayo, opposition o administration, ganyan lang naman tayo eh. So sabi ko, saan ko kaya to ilalabas yung mga sama ng loob ko sa mga ganitong klase na mag-express ka lang ng disappointment mo kasi hindi ka kumbinsido, hindi ka satisfied sa pamamalakad ngayon, di ba? Saka sa mga ginagawa nilang na bias. So sabi ko, saan kaya? So, nahanap ko yung mga content creators na katulad nyo. Sabi ko, makakarating din ako sa nila, sa mga wall nila. So gusto ko lang i-share na yung share ko yung disappointment ko sa administrasyon talaga sa totoo lang. Yung wala silang utang na loob ba ganun. Yun lang talaga nakikita ko. Sabi ko, napakaganda ng touring sa kanila ng dating administrasyon. Tapos yung kagaguhan na ginawa nila, masakit sa dibdib ko eh. Parang ganun. So, sabi ko, parang mali talaga yung ginagawa nila sa lahat ng paraan na ginawa nila ngayon para lang sila mag-stay sa position nila. Lahat ng dirtiest tactics ginagawa nila. So sabi ko, walang mangyayari sa Pilipinas pag ganito talaga ang mga mindset nila. Yung sariling bulsa lang nila ang iniisip nila, ganun. So ako i-share ko, wala akong believe sa administrasyon. Sa ngayon, wala simula yung ginawa nila kay PRRD at kay Sara. Nga wala naman talagang ginawa silang masama sa kanila eh. Totoo lang. So, Sayang resources, no? Sayang resources. Ayan. Sabi ko, gusto ko sana umuwi para sabi ko, walang pag-asa. Sabi ko, parang walang election sa 2028, ganun. Naririnig ko. Hindi na ako uwi. Sabi ko. Mag-share lang ako ng disappointment ko sa administrasyon kasi wala talaga, nakakasama ng loob. Ano lang. Narinig namin kayo, sir. Maraming salamat sa paglabas ng sentimiento nyo. Meron pa ba kayong gusto or mag-move on na tayo? Nakikinig lang ako kay ma'am sa inyo, tsaka yun lang naman ang share ko. Okay. Thank you very much, Sir Jay. Maraming salamat at kumapit ka talaga. Parang 2 oras kaya ata naghintay dyan. Thank you very much. Salamat po, ma'am. Salamat sa pagkakataon. Thank you. Salamat po. Hello, Just Elge. Hello, Just Elge. Hello po, Ma'am Joey. Good morning na po. Good morning. Good morning. And actually kinakabahan ako. First time kong umakyat sa live. Ayan. Pero ayan. Apo. Actually gusto ko lang i-share yung disappointment ko sa mga friends ko nakakamping. Kasi tawag dito, parang nagulat ako how first time ko kasi mag-comment sa mga pinopost nila na like yung isa, kasi yung isa kong friend na yun, sobrang dami niyang achievements, nag-work siya sa government, and then ngayon nasa ibang bansa na siya. And then siya yung sobrang very loud and proud na mag-post about na, ayun nga, yung mga narrative ng kakampi. Anong government, ano yung dati niyang work sa government? More on research kasi siya. National agency, ganon? Siguro po. Alam mo kung anong government office. Wala naman na siya, okay lang, pwede nang i-disclose ito. Hindi ko kasi masyadong alam, pero usually ang nangyayari, more on research, and then nagsasubmit siya ng mga research niya. Tapos napapadala siya sa ibang bansa to study, ganyan, na paid ng government. Yung ganun. Okay. Pero wala talaga ako masyadong alam sa ginagawa niya. Kung hindi mo alam kung anong agency, ano ba yan? Ang tawag dito? DOE, Department of Agrarian Reform, ano ba yan?
Yeah, hindi ko talaga alam yung ST, mga specifics, yung ganun. Wala po. Anyway, sige. Basta alam ko lang nag-work siya sa government. So, Ah. ayun. And then, ayun nga, one time, ayan nga, last week ata yun, nag-post nga siya nung, ano yun? Yung pinost ni Dean Santa, ewan ko sa kanya. Santa Maria, oo. Opo. So, nag-reply ako or nag-comment ako dun sa post niya. Yung screenshot nung ginugol ko about if ICC warrant of arrest is enforceable ba dito sa Philippines. So, ni-screenshot ko yun kasi kahit mag-Google ka, sasabihin ni Google na no, it's not. So, pinost ko lang doon. And then, ang dami na nag-comment na siya na wala daw kaming right to talk about law kasi we're not lawyers. Parang ayun yung sinasabi niya. Parang sabi ko, even kahit hindi lawyer, parang ayan na nga Una, warrant of arrest yan. Opo. Yan, hindi mo kailangan maging lawyer para, in fact, everyone should understand. If a warrant of arrest is being served to you, you have to check, is it issued by a proper authority? That's the first question. Ayun Hindi mo na kailangan nga maging po. lawyer para malaman yan. Ayan na nga po. Oo. Tapos ang sabi niya, sasabihin niya pa ako na, parang, eto sabi niya, sinabi na to ng dean and, tawag dito, dean siya ng law, sa FEU daw, ganyan. Oo. So what? There are lawyers na very intellectually dishonest na nag-cherry pick lang ng mga, kung ano dyan, na, magiging align lang dun sa narrative nila. So, ayun yung gusto kong i-point out sa kanya na very outspoken kayo na tawag dito na okay, sige kayo na magaling ganyan. Pero itong simpleng bagay na to, parang hirap na hirap kayong intindihin. Alam mo yun? Yung, so, na-disappoint ako. And then, another friend naman, nag-share sa IG, parang nirepost niya yung ni Risa na parang these are the 5 senators na nagpirma daw dun sa flood control something, yung ganon. So, nag-comment ako as in sobrang triggered talaga ako kasi na sila yung, alam mo yun, yung parang feeling very know-it-all sila, yung ganyan. So, sabi ko sa kanya, alam mo ba kung bakit hindi pumipirma yung ibang senators about dyan, ganyan. So, ayun, sabi ko, mas maganda sana kung alam mo din yung side nitong minority. Di ba before naman sila Marcoleta was minority, so ganyan. So, alam mo ba kung bakit, ganyan ako. So, nag-reply siya, ano ba yun? Basta yung parang sabi niya, in the first place daw, bakit pa pinagtatanggol ko tong mga senators na to? Binayaran ba daw ako? Ganyan. Sabi ko, Ikaw, ba't sila nagtatanggol? Binayaran ka ba? Ayun nga, sabi niya, bakit daw ayaw kong maniwala dito sa mga senators na to na malilinis? Ganyan. Sabi ko, sure ka na malilinis yan? Sabi ko, ganun. Na, tapos parang lagi niya kiniklaim na neutral lang daw siya, ganyan. Tapos hanggang sa one point na sinabi niya na, ang swerte nga daw ni Bato, mapapadala siya sa Hague ng libre lang, ang ganda daw doon. Sabi ko, totoo ba? Totoo ka ba dyan sa sinasabi mo? Yung parang, alam mo yun, yung nagugulat ako sa mindset nila na sila yung very, ayan yun, tama yung pinost ng isang content creator na about they wanna help the poor, ganyan-ganyan, diba? Pero itong simpleng bagay na ganito, parang pag ayaw nila dun sa tao, okay lang kung may maapakan ng alam mo yun, kung hindi na masunod yung batas, basta ayaw namin sa kanya, ganon. Tapos ano pa ba? So, tinanong ko sa kanya kung during Duterte's time, meron ka bang hindi nagustuhan or meron ka bang nakitang changes? Sabi niya, alam mo, ngayon ko nga na-realize na during Duterte's time, lumala pala yung sa condo daw. Parang nag-oversupply yung condos, ganyan-ganyan. Kasi nag-work siya under mga real estate, ganyan-ganyan.
So, nagkaroon daw ng oversupply ngayon. Sabi ko, bakit may sisisi kay Duterte yan? Developer ba siya? Siya ba yung developer para magkaroon ng oversupply? Yung ganyan. So, ayun lang. Parang lahat na lang ng maliit na bagay, isisisi nila kay Duterte. Tapos, parang, ang sabi pa nila na sure ba daw ako na itong mga fina-follow ko, like kayo ba daw ay malilinis, yung mga ganun na hindi kayo bayaran. Sabi ko, ikaw, nagre-rely ka lang sa, mainstream. Sure ka ba na sila hindi bayad? Mainstream is bayad. Mainstream is negosyo. Yun ang sigurado tayong bayad. Diba? Ngayon, kung sasabihin niya, kunwari kami, bayad, sana tinanong mo, pinapatanong nila kung kanino po kukunin yung bayad para mabayaran na kami. Oo. Opo, kasi po si SAS, kailangan pa po naming abuluyan para dalawin kami sa mundo ng mga tao. Oo. So kung sasabihin po niya na bayaran kami, ang hinihiling po namin sa lahat na nagsasabi na bayaran kami, pagkasabi po nung bintang na bayaran, pati po yung contact number kung kanino po namin kukunin yung bayad namin. Okay? Para lahat po tayo masaya. Para lahat tayo masaya. Thank you very much. That's all. Diba? Wala lang. Wala lang. Actually, lahat po ng friends ko are kakamping talaga. Kaya, minsan pag nagkikita-kita kami, parang yung gusto, halata sa mukha nila na gusto nilang mag-usap about politics. Pero alam nila nandun ako. Palaban ako pagdating sa ganyan. Kasi sobrang ang baba ng tingin nila kapag BDS, ganyan. Ako, laki ako galing ako sa probinsya. So sabi ko talaga, ako may first-hand experience ako kasi kahit yung mga kamag-anak ko naka-experience ng maganda during Duterte's time. Kaya hindi nyo pwedeng i-invalidate yung mga naranasan ko and ng family ko under Duterte. Kayo, hindi ko din naman ini-invalidate yung mga experiences nyo. Yung ganyan. So sabi ko, ako alam ko kasi pumalik ako sa college noong 2017. Ang tawag dito? Nakita ko talaga yung difference. Yung lahat ng mga elevators sa train station gumagana. Kasi before Pinoy's time, hindi And basta lagi yung mga sarado. And then, ilang beses ako, nung unang aral ko nung 2006, nung college. Kasi bumalik lang ako noong 2017. Noong 2006, hirap na hirap kang maglabas ng phone. Diba? Tinatago mo yan sa loob ng bag mo. Correct. At ang backpack ay front pack. Oo, sa harap. Tapos, naalala ko noon sa Manila, kasi sa FEU po ako nag-aral. Pag mag-jeep ka, di ba? Sa Manila noon, yung sa may, tawag dito? Ano po yun yung overpass? Ay, yung Paquiapo. Underpass. Yung bridge. Underpass yun sa Quiapo, di ba? Ay, hindi po yung parang patawid from Loton to Quiapo. Di ba po may bridge doon from Loton to Quiapo? Yung Lagusnila. Ayun. Anyway. Parang ganun. Ayun. Before, kapag, kunwari, medyo nagta-traffic, ang daming mga pagala-gala doon sa bridge. Jones ng Bridge mga daw. bata. Sabi ni Uncle Ayan. Ayan. Jones Bridge. Sa ganun. So, ang dami mga nakatambay doon. Tapos, pag medyo traffic, nagtitingin niya ng mga earrings. Titingnan nila kung tunay pa or what, ganyan. So, yung mga pasahero like me, di ba nanghahablot sila? So, ayan yung 2006 na time na yon. Yeah, tapos nananaksak sila ng ice pick, di ba? Di ba merong kwento nun, yung estudyante sa U-Belt, yung matagal na siyang nakaupo, yung pala nasaksak na pala siya ng ice pick. Nagtataka yung driver, ba't hindi bumababa? Yung pala tegi na, yung estudyante. Shucks. Oo, naalala ko yan. Ako nga po ito. Yung estudyante pa ako niyan sa Baguio. Before, di ba merong kwentong gano'n? Yung jeep na umiikot ng Paspanya. Panya, Quiapo, ganyan-ganyan. Di ba siya sa area na nung before? May nang-ice pick dyan di ba? May nang-ice pick. Naalala ko. Sila, pag nang-hold up sila, mananaksak pa. So ngayon meron dun na parang napansin yung, kalat na kalat yung storya na yan So ngayon, ang nangyari, nagtataka yung jeepney driver, bakit hindi bumababa yung hindi bumababa yung estudyante? Nung ginanon niya, patay na pala. Patay na.
Ayun, Kasi ice hindi niya pick. alam na humanda. Hindi alam na hinold up. Kasi nga, di ba, ang ice pick hindi naman nagdudugo yun. Di ba hindi nagdudugo yun? So, Hindi, ang ano ko, hindi niya alam na hinold up yung estudyante. hindi niya alam na hinold up yung estudyante. Patago. Ganun. Before din, di ba, nauso yung ano, yung sinusuot yung phone sa lanyard. Di ba po? Oo. Yung mga ganun. Yung classmate ko, sinuot niya yung phone niya. Ayun, basta nilagay niya sa lanyard. Tapos tumatawid siya. Biglang merong sumalubong sa kanya. Nilaslas yung phone niya. So, nasugat pati yung tiyan niya. Ayun, so, ayun yung mga experience ko before. Tapos, nung 2017, bumalik ako sa college, nakita ko yung mga tao as in, parang hindi na sila takot, naglalakad sila sa labas na nakalabas yung phone nila, yung mga magaganda nilang gamit, nakalabas, alam mo yun, nakatiwangwang, yung backpack nila, nasa likod, ganyan. So, ayun, nakita ko talaga yung difference before nung nakay Duterte. Kaya, sabi ko, kasi yung mga ordinaryong tao, like me, ang ano lang naman natin is yung safety talaga. Diba? Kasi as long as ma-feel mo na safe ka, kasi yung sa totoo lang, family. they do not pay importance dyan sa safety and security eh. If your country is safe and secured, everything will come after. Yeah, Economic everything prosperity, follows. Oo. Economic prosperity at kung ano-ano pang ibang mga etos balungos because you open up opportunities. Kapag ka safe and secure ang bansa mo, okay, yung mga magbabalot, 24 hours nang pwedeng magbenta ng balot yan, di ba? Totoo. Hindi na matatakot maglakad, di ba? Yung mga vendors, di ba, they can set up their businesses na hindi natatakot. It encourages a community na more activity. More economic activity. Kasi nga safe and secure, hindi ka takot eh. Hindi ka matatakot para sa pekpek mo na magagahasa ka, di ba? You can do a lot of things. Yun kasi yung hindi tinitake for granted nila. Masyado sila individual rights. Kaya nga eh. Hindi, ang inaano nila, sabi niya, ano ka ba? Ang laki-laki ng tax ng binabayaran ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, friend, ano ka ba? Sa ordinaryong tao, hindi mo masisisi kung bakit sila DDS. Kasi ang priority lang nila is yung safety ng family nila at para sa sarili nila. Kasi once they're safe, once they feel safe, makakapagtrabaho sila ng mapayapa, 'di ba? Ganyan. So ayun talaga yung priority ng lahat ng mga mahihirap. And for sure, kayo, hindi niyo yan alam kasi, yan, nasa subdivision kayo, may mga guard, ganyan-ganyan, di ba? Tapos, nag-grab kayo. Alam mo yun, yung mga simpleng bagay na hindi nila magets. Tapos, wala lang, yung parang, minsan hindi ko alam kung sana maramdaman nyo din yung hirap para magets nyo. Hindi na natin mapipilit yan, but we have to push back. So, kung kaya yung pagtiyagaan natin. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin makukonvince yan ngayon eh. Pero every time na sinasabi mo, papasok yan sa utak nila. And situation will confront them and will tell them na tama tayo sa sinasabi natin. So, huwag lang kayo magpagod magsalita at saka magsabi. Sa ngayon, hindi natin makukonvince yung mga yan. Pero ulit-ulitin nyo lang, di ba? Kasi at one point in time, kapag naharap sila dun sa mga sitwasyon na sinasabi natin, dun nila marirealize na tama tayo. Diba? Pero hindi yan aamin. Hindi yan aamin sa tinatama tayo. Diba? But that's not important. Sa atin, hindi yun important. Kasi at the end of the day, what we want is national consciousness. At a certain point in the future, we agree that this is what we want for our country because this is the one that works. Ayun. Diba? Anyway, just Elge, meron ka pang ibang gusto sabihin para makamove on na tayo sa next word dahil mahaba ang ating pila? Actually, yun lang po. And happy ako at nakausap ko kayo. Pero nasasad lang ako kasi, tawag dito? Ang dami ko before fino-follow ng mga kagaya nyo po, ganyan. Pero yung iba, alam nyo po, yung nawala, lumipat ng bakuran, ganyan. So, ayun. At thank you po kasi very determined kayo na, ayan nga, yung sa, nakakatuwa dahil nandyan kayo sila Kolokoy, and nakakakuha ako ng mga pwedeng i-rebut pag may mga ganitong discussion, ganyan. So, thank you po. Pushback. Thank you, Just Elge. Thank you po. Okay, maraming salamat.
Hello, Tita Mona. Hi, Miss Joey, and hi, Miss Sass. Kamusta? And hello kay Miss Sass. Eto, galing pa sa kabilang buhay. Thank you for visiting us, as what Miss Joey said. But Thank you may for tanong ako visiting us sa actually. mundo ng mga tao. Dapat kompleto, mga Tita Mona. Thank you for visiting Thank you for visiting us sa mundo ng mga tao. Ayan. Ayan. Oh, magsabay pa tayo. But anyways, I have a question. So, 'di ba andito ako sa Amerika, and then pag hinuli ka, may Miranda rights ka. And I was researching sa Pilipinas, meron din siya equivalent to United States Miranda rights. Sa United States, hindi nga siya masyadong strict kasi if huhulihin ka, they only have to say the things, within the Miranda rights, like you have the right to your attorney and whatsoever. Pero sa Pilipinas, 'di ba mas stricto sila? Kailangan nakasulat. Yung You have the right to your own counsel, preferably. No? i-inform lang din kung ano yung mga karapatan niya. Not necessarily kailangang makasulat or whatever. I-inform lang. Kung invoke niya yung mga rights niya na yun, inform siya kung ano yung mga karapatan niya. Ganun. Hindi naman kailangang written. Pero go ahead. may mga proseso talaga na very very stringent. Kasi nga kagaya ng sinabi ni Attorney Anthony Vista doon sa hindi ko alam kung nandito ka na nung binabasa ko yung write up niya. Our justice system is created in order to protect life, liberty, and property, and you cannot deprive one without due process of law. So you really have to follow the law to the T if i-deprive mo yung isang tao ng kanyang kalayaan. At meron tayong proseso para dyan. And the entire process is supervised by our judicial system. So lahat yan dadaan sa prosesong sa prosesong legal. And you have to follow everything. Hindi mo po pwedeng i-violate yon. Kaya nga ito yung hindi ko maintindihan doon sa nag-i-insist na pwedeng arestuhin si Bato at ipadala sa Hague. Kaya nga, and also, but yung may nakita kasi akong video ni POV Regal na pinalabas niya yung video ni President Roa Duterte. Yung sabi niya, gusto ko, darating ang anak ko, si Sarah, and siya ang attorney ko. Tapos sabi ni Torre, sabi niya, hindi siya darating. Sabi niya, we can make tapos sabi niya, clarify niya, okay, we have to make that clear. Hindi mo gustong makarating si Sarah dito, which I want her to be my lawyer. And kinonfirm din ni Torre, 'di ba, na sabi niya, yes, hindi siya pwede kasi haharangin ko. So ngayon, lahat ba ng ebidensya na ipe-present doon sa ICC will not inadmissible? Ano ba tawag yan? Inadmissible. Yeah. Kasi he was not hindi siya pinayagan sa right to have his counsel. Pero kasi Mona, sa totoo lang, wala na tayong aasahan sa ICC. Sa ICC, wala nang usapang legal yan at saka sa karapatan ni PRRD. The mere fact na kahit hindi nasunod yung karapatan ni PRRD dito sa Pilipinas, inadmit nila si PRRD sa The Hague. Nilagay nila sa detention facility . Diba? Hindi nga sila nagpatawag ng hearing in order to determine whether the rights of PRRD was violated or not. Sa totoo lang yung ICC, huwag yun ang bigyan ng respeto yan. Gotcha. Okay. Rigged court. And yung ICC na yan, wala na yung paki sa karapatan ni PRRD. Binalasubas na talaga nila karapatan ni PRRD. And they are going to convict PRRD, no? The trial, if it goes, they are going to convict PRRD. And
they're going to convict PRRD even if they do not have enough evidence. Sa totoo lang. Oh, So, wala na okay. tayong kakasahan dyan sa ICC. Sa totoo lang, it's gonna come. Yung mga ano dyan, yung mga umaasa pa na, ay hindi, baka habang buhay may pag-asa. No! Si PRRD, prize possession na ng ICC. Again, ICC accepts money from anyone. Two ways of how ICC is going to, two ways on how ICC is funded. First is through the contribution of the member state. Second, through donation. Yung donation na yan, coming from member state, non-member state, NGO, and individuals. Meaning, they can accept money from everyone. Ngayon, si ICC, dapat, ang i-demand nyo dyan sa ICC, i-disclose ninyo sino ang mga nagbigay sa inyo ng pera last year. Does Pero that dapat include public- Philippines? Binigyan ba hindi kayo ba ng yan pera ng public government records? namin? Kasi kung binigyan ng ICC ng Philippine government, how can you expect ICC to work fairly against PRRD? Yeah, that would make sense if they have donations. Wala nang conversation about si ICC admit ba nilang ebidensya kineso gagawin ng ICC lahat ng trip nila at hindi natin mapipigilan yun. Kaya pala sabi talaga ni Sarah no na wala na kaya they probably everything makes sense that they're doing everything they can para hindi maging presidente si Sarah.